Ang mga pipino nyo ba ay kumakalat sa buong taniman, tila mga berdeng mananakop, sinasakop ang bawat bakanting espasyo, at ang mga bunga ay nakahiga lang sa lupa, nadudumihan, at madaling biktima ng mga kuhol o suso? Pamilyar na tanawin, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang tamang pagtatali ng pipino ay hindi lang para maging malinis tingnan, kundi ito ang susi sa ani na magpapahanga sa lahat ng kapitbahay mo. Ngayon, tatalakayin natin ang apat na pangunahing paraan ng pagtatali ng pipino. Aalamin natin kung alin sa mga ito ang pinakaangkop para sa iyo, sa iyong taniman, at sa iyong mga pangarap sa paghahalaman. At nangangako ako, ang ikaapat na paraan ay talagang magpapabago sa pananaw mo sa pag-aalaga ng pipino. Kaya, simulan natin sa simula. Bakit pa nga ba kailangan pang magpakahirap sa mga tali at suporta na ito? Hindi ba kayang ayusin ng pipino ang sarili niya? Kaya niya, pero hindi ito maganda para sa atin. Una, para ito sa kalinisan at kalusugan ng halaman. Kapag nakahiga sa lupa ang mga baging at bunga, direkta itong nakadikit sa halumigmig. Ito ang direktang daan patungo sa bulok at sakit na dulot ng fungi gaya ng powdery mildew. Ang mga tinaling pipino ay mas nakakahinga at ang posibilidad ng sakit ay nababawasan ng malaki. Pangalawa, para ito sa sikat ng araw. Kapag siksikan ng mga halaman, nagtatakpan ang mga dahon, kaya mas kaunting enerhiya ang nakukuha ng halaman para sa photosynthesis. Dahil dito, mas kakaunti rin ang magiging bunga. Pangatlo, at hindi ito basta-basta, para ito sa kaginhawaan ng hardinero. Ang pag-ani mula sa patayong taniman ay tunay na kasiyahan. Lahat ng pipino ay kita, malinis at pantay-pantay. Hindi mo na kailangan lumuhod at maghalungkat sa makakating baging para hanapin ang nagtatagong sobrang laki. Narito ang unang paraan. Tawagin natin itong ang klasikong estilo. Ito ay ang pagtatali ng patayo ng mga halaman sa isang trellis o lambat. Malamang nakita nyo na ito ng maraming beses at hindi nga nakakapagtaka dahil ito ang pinakapopular at pinakamadaling maintindihan. Paano ba ito gawin? Napakasimple lang. Sa mga dulo ng taniman, magtatayo ka ng suporta tulad ng dalawang poste. Pagkatapos, sa pagitan nila, ilalagay mo ang isang espesyal na plastic na lambat na may malalaking butas o kaya naman ay ilang hilera ng matibay na lubid. Ayan na, ganoon lang kasimple ang estrukturang ito. Ang pinakamalaking bentahe ng paraang ito ay, siyempre, ang napakalaking pagtitipid sa espasyo. Ang mga pipino mo ay hindi nakakalat sa lupa na parang mga berdeng mananakop. Sa halip, didisiplina sila at aakyat ng patayo, papalapit sa araw. Ang taniman ay kumukonsumo ng kaunting espasyo, pero nagbibigay ng pinakamalaking ani. Ito ay perpektong solusyon para sa maliliit na lugar at, syempre, para sa mga greenhouse, kung saan bawat sentimetro ay ginto. Pero, hindi lang espasyo ang usapan dito. Ang mga baging na nakataas sa lupa ay mahusay na nahahanginan. Ibig sabihin, hindi naiipon ng tubig sa mga ugat at malaki ang ibinaba ng tsansa na dapuan sila ng sakit na dulot ng fungi tulad ng powdery mildew. At ang pag-ani, napakasaya. Lahat ng pipino ay nakabitin at madaling makita. Malilinis, pantay-pantay, at hindi nadudumihan ng lupa. Hindi mo na kailangang yumuko sa bawat halaman at halukayin ang mga dahon para hanapin ang mga bunga. Habang lumalaki, dahan-dahan mo lang itataas ang pangunahing tangkay, ililibid ito sa lubid o ipapakapit ang mga galamay sa lambat. Ang halaman ay masayang aakyat ng kusa. Sa huli, makakakuha ka hindi ng magulong kumpol ng halaman, kundi isang maayos at namumungang berdeng pader. Ito ay isang maaasahan at simpleng paraan na perpekto para sa halos lahat. Kung pinahahalagahan mo ang kaayusan
at pagiging epektibo. Ito ang paraan para sa iyo. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang paraan, ang pahalang na pamamaraan. Maaaring pakinggan ito na medyo kakaiba, lalo na't nakasanayan na nating patayo ang paglago ng pipino. Pero kung minsan, nakakagulat kung gaano ito kaginhawa. Isipin nayo, hindi ito isang gusali na abot langit, kundi isang mahabang bahay palapag lamang para sa inyong mga halaman. Paano ito gumagana? Muli tayong maglalagay ng mga suporta sa magkabilang dulo ng kamang taniman. Pero sa halip na isang mataas na net, magtatali tayo ng ilang hanay ng alambre o pisi na nakahanay sa lupa sa pagitan ng mga suporta. Ang unang hanay ay nasa humigit kumulang 30 sentimetro mula sa lupa. Ang sumunod ay mga 30 hanggang 40 sentimetro ulit ang pagitan at magpapatuloy ito hanggang sa taas na mga 1 hanggang 1.5 metro. Ano ang silbi nito? Ang pamamaraang ito ay perpekto para sa mahahabang taniman o greenhouse na hindi gaanong mataas. Ang halaman ay tatangkad muna hanggang sa unang palapag at pagkatapos, ang mga baging nito ay dahan-dahang ididirekta na sumunod sa bawat hanay. Kapag masyado nang humaba ang baging, pwede itong ibalik o ilipat sa susunod na antas. Ang pangunahing bentahe ng pahalang na pagtatali ay ang lahat ng bunga ay nabubuo sa halos iisang taas. Napakadali nito sa pag-aalaga at pag-ani. Hindi mo na kailangang umabot pa sa taas o yumuko ng labis sa lupa. Ang lahat ng pipino ay nasa isang lugar lang na madaling abutin. Bukod pa rito, mas kontrolado mo ang kapal ng mga halaman gamit ang pamamaraang ito. Ikaw mismo ang magdidistribute ng mga baging sa iba't ibang palapag para hindi sila magkapulupot at maging isang buhol. Ang bawat baging ay makakakuha ng sapat na liwanag at hangin. Hindi man ito kasing tipid sa espasyo ng pahalang tulad ng patayong pamamaraan, pero nagbibigay ito ng mahusay na kontrol sa halaman at ginagawang napakaka-komportable ang pag-aalaga. Kung mayroon kang mahahabang kamang taniman at gusto mo na madaling abutin ang lahat, subukan ang pamamaraang ito. Para sa mga seryosong mahilig sa paghahalaman at para sa mga gustong perpekto ang kanilang tanim, narito ang ikatlong paraan, ang V-shaped o A-shaped na patubuan. Madalas itong tawaging shalash or tent at eksakto nitong inilalarawan ang itsura. Ano ito? Isipin nyo ang dalawang trellising net o dalawang hanay ng suporta na may pisi na hindi nakatayo ng tuwid, kundi nakakiling sa isa't isa at nagtatagpo sa itaas. Ito ay bumubuo ng istrukturang kahawig ng letrang A o, kung titingnan sa gilid, parang letrang V. Ang mga pipino ay itatanim sa paanan ng bawat nakatagilid na dingding at aakyat pataas patungo sa isa't isa. Maaaring itanong ninyo, bakit kailangan pa ng ganitong pagpapahirap? Pero dito ninyo makikita ang galing ng pamamaraang ito. Una sa lahat, napakatibay ng istrukturang ito. Hindi ito matitinag kahit malakas na hangin. Ikalawa, at ito ang pinakamahalaga, lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa mismong halaman. Ang mga dahon ng pipino ay nakakalat sa nakakiling na ibabaw, parang mga solar panel. Ibig sabihin, nakakakuha sila ng pinakamaraming sikat ng araw sa buong araw. Kasabay nito, sa loob ng shalash ay nabubuo ang isang protektadong espasyo. Maganda ang daloy ng hangin dito na pumipigil sa mga sakit, pero sa parehong oras ay lumilikha ng paborably at bahagyang malilim na microclimate para sa mga namumungang prutas. Ang mga pipino ay nakasabit sa loob, protektado mula sa matinding sikat ng araw at lumalaki ng tuwid at makatas. Napaka-convenient din ng pag-aani. Lahat ng bunga ay nakasabit pababa sa loob ng istruktura. Kailangan mo lang silipin ang iyong berdeng shalash at panihin sila.
Oo, ang paggawa ng ganitong klase ng suporta ay nangangailangan ng kaunting dagdag na pagod kumpara sa simpleng patayong trellising. Pero sulit na sulit ang resulta. Hindi lang sagana ang ani mo, kundi magkakaroon ka pa ng isang napakaganda, maayos, at pinag-isipang elemento sa iyong hardin. At narito na tayo sa ikaapat na paraan. Hindi lang ito basta pagsuporta sa halaman. Ito ay isang kumpletong estratehiya, isang sining sa pag-aalaga ng pipino. Tinatawag itong paghubog sa iisang tangkay o ang pamamaraan ng pagbubulag. Maaaring medyo matindi pakinggan, pero sa totoo lang, simple lang ito at napakabisa. Ano ang pinakamahalaga dito? Hindi tulad ng mga naunang pamamaraan kung saan hinahayaan lang natin ang halaman na lumaki ng kusa. Dito ay tayo mismo ang kumokontrol. Tayo ang nagdedesisyon kung saan dapat ilaan ng halaman ang lakas nito. Paano ito ginagawa? Itinatali ang halaman sa isang patayong suporta, tulad ng sa unang paraan. Ngunit pagkatapos nyon, doon magsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Maingat nating susuriin ang ibabang bahagi ng tangkay. Humigit kumulang 50 sentimetro mula sa lupa at walang awang tatanggalin natin ang lahat ng sumusulpot sa bawat kilikili ng dahon, maging ang mga supling o suckers, maliliit na bulaklak, at maging ang napakaliit na usbong ng pipino. Opo, hindi kayo nagkakamali. Inaalis natin ang pinakaunang mga pipino na dapat sanang lumaki. Ang prosesong ito ang tinatawag na pagbubulag. Bakit kailangan ng ganitong pagpapahirap? Isipin na lang ito parang sa sports. Hindi natin hinahayaan ang halaman na mag-aksaya ng lakas sa simula pa lang. Sa halip na magpakain ng ilang unang bunga na kadalasan ay mahina at baluktot at magpatubo ng mga hindi kinakailangang supling, inilalaan ng pipino ang lahat ng kapangyarihan nito sa pagpapaunlad ng sistema ng ugat at paghubog ng isang matibay at malusog na pangunahing tangkay. Nag-iipon ito ng lakas para sa malaking pagsulong. At kapag ang tangkay ay umabot na sa itaas ng trellis, doon na natin papayagan itong magsangay at mamunga. Ang halaman na nakapag-ipon na ng sapat na lakas ay gagantimpalaan tayo ng isang napakalaking ani. Maramihan ang paglabas ng mga bunga, malalaki, pantay, at malusog ang mga ito. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng kaunting dagdag na atensyon, ngunit ang resulta ay higit pa sa lahat ng inaasahan. Ito ang pipiliin ng mga gustong hindi lang magtanim ng pipino, kundi makakuha ng talagang kahangahangang ani. At dito, narating natin ang pinakakapana-panabik na bahagi. Marami ang nag-aakala na ang pagtali o pagsuporta sa halaman ay para lang hindi ito matumba. Pero ang totoo, ito ay pamamahala sa halaman. Hindi lang basta sinusuportahan ng pipino, kundi nagiging personal trainer at agronomist ka nito. Lalong nagiging maliwanag ito sa ikaapat na paraan, sa pamamagitan ng pagbulag sa ilalim na bahagi ng tangkay. Ibig sabihin, pagtanggal ng lahat ng lateral shoots at mga unang bunga sa taas na halos kalahating metro. Sabay-sabay mong nalulutas ang tatlong problema. Una, nakakagawa ka ng mahusay na bentilasyon sa ugat kung saan karaniwan nagsisimula ang mga sakit. Walang labis na dahon sa lupa, walang problema. Pangalawa, pinipigilan mo ang halaman na ubusin ang mahalagang lakas nito sa mga unang pipino na madalas ay mahina at baluktot. Sa halip, ang lahat ng enerhiya ay napupunta sa pagbuo ng matatag na ugat at malakas na sentral na tangkay. Para itong hindi kumakain ng fast food bago ang isang marathon, nag-iipon ka ng lakas para sa pangunahing pag-abante at dumarating na ang inaasahang pag-abante. Kapag naabot na ng tangkay ang dulo ng trellis, hahayaan mo itong lumaki ng malaya na bumubuo ng sombrero ng pipino. At doon,
Ang halaman na nakakuha na ng lakas ay magbibigay sa iyo ng napakaraming ani. Makakakuha ka hindi lang ng maraming maliliit na bunga, kundi marami ring malalaki, pantay, makatas, at malusog na pipino. Hindi lang ito basta pagtali. Isa itong estratehiya para sa masaganang ani. Tulad ng nakikita mo, ang pagpili ng paraan ng pagtali ng pipino ay hindi tungkol sa uso, kundi sa iyong layunin. Gusto mo ba ng simple at makakatipid sa espasyo? Gamitin ang net. Kung marami kang espasyo at mahilig ka sa ayos, subukan ng pahalang na pamamaraan. Kung gusto mo naman ng pinakamataas na ani mula sa bawat halaman at handa kang magbigay ng kaunting dagdag na oras sa pag-aalaga sa pipino, ang pamamaraan ng pagbuo sa isang tangkay ay magiging iyong sikretong sandata. Maraming salamat sa pagtapos ng panunood sa video na ito. Umaasa ako na ngayon, ang inyong mga pipino ay hindi lang masarap, kundi magiging pinakamaganda rin sa buong taniman. Kung nakatulong ito, alam nyo na ang gagawin, like at subscribe para makatulong sa paglago ng aming channel. Ngayon, ang pangunahing tanong, anong paraan ang ginagamit ninyo? Baka mayroon kayong sariling ikalimang sikretong pamamaraan. Hinihintay ko ang inyong mga kwento at payo sa comments. Magbahaginan tayo ng karanasan